Isa kang alamat, pick up! Good morning, good morning. Ito naman si Boy Pickup, ang inyong paboritong Pinoy flipper dito sa Australia, no? So ito ngayon pupunta pa tayo sa Auspos mamaya. So i-ship natin yung mga orders natin kagabi, no? Yan. So ang dami, oh. So dalawang paper bag. Yan. Okay, so ngayong umaga may pupuntahan tayong garage sale, no? So dadaling ko muna yan sa Auspos, tapos babalikan ko yung parents ko, no? So as gusto rin lang sumama. Yan, sakay lang ako. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel, welcome, no? Ako nga pala si Boy Pickup, ang inyong Pinoy flipper dito sa Australia, no? Based ako dito sa Melbourne, Victoria. At ngayon, yun nga, sabi ko, pupunta tayong garage sale. Kung bago ka pa lang sa channel, welcome. So ang ginagawa ko, nag-iikot ako sa mga garage sale, thrift store, flea market, mga yard sale at kung ano pa, no, marketplace, at binibenta ko sila sa eBay for a profit, no? So ngayon may pupuntahan tayong dalawang garage sale, tapos dadaling ko sa Auspos muna yung mga order natin, no? So tignan natin kung anong mga mabibili natin ngayong araw, no? So samot-sari yan. So hindi ko, yung isang garage sale na pupuntahan natin, nag-post lang siya kagabi actually, so medyo last minute. Hindi siya usual practice ng mga nag-garage sale dito, no? Usually nag-post sila na may garage sale sila about a week before the garage sale, tapos nagpo-post sila ng mga pictures, no? Mga pictures, tapos konting description. Pero ito medyo misteryo, no? Wala akong idea kung anong meron. Tapos yung isa, hindi ako masyadong keen doon kasi puro mga baby items daw, no? So wala tayong masyadong maibenta doon, pero pupuntahan pa rin natin, no? Baka may mga naliligaw ng mga DVDs or mga collectibles or whatever na binibenta natin sa eBay, no? So stay tuned lang, no? Kung ano yung makikita natin sa garage sale, no? Tatry ko mag-video as much as possible. Kung nagustuhan mo yung mga ganito content, no, don't forget to like and subscribe na rin, no, para sa future videos natin na same content lang din. So anyway, so drive muna ako. Punta muna akong Auspos para i-ship yung mga orders natin. Tapos babalikan ko yung parents ko, tapos diretso na sa garage sale, no? Okay. See you later. Good morning. Wow. How much for these? Oh yeah? Ay, kabayan. Good morning po. Kanina ka pa, kuya? Aga mo, ah. Tulog ko kasi sila eh. Oh, tulog. Mahilig ka rin ikot-ikot. Nakita ko lang din sa Facebook. Eh sila namimili ng mga pasalubong to eh. Ngayon pa lang. Tingin-tingin. Ha? Lagyan ng papeles ko. Kasi sira na yung ano ko yun. Yata si Page ko yun. Sa bahay. You mind if I put it aside? Thank you. Kaya nga eh. Kala ko kasi may mga damit. Mga damit. Mga damit mga hanap nyo. Jordan, you know. Ang dami. Puro tigo $1. Pautang ako, daddy, ah. Few more. Oh, there's more coming out. So 10 for you, mom. Ako, Ted.
And my DVDs are gonna be... Right, I'll put them in this box. Oh, awesome. Right? And this one is hers also. Yeah. Yeah. You're gonna miss your collection, man. I've got a lot of them on Oh, really? Blu-ray. Yeah, I've got a lot of On Blu-ray now. Yeah. Either that or 4. Oh, right, 49. 49. 40, 50. 50? Yep. Brilliant. That's it. All right. Thank you so much. Okay. My sister's gonna come over, so Yeah. she's gonna have a look too. May utang ako 50, Daddy. Ha? May utang ako sa'yo 50. Pinakyaw. Eh, dito pala puno na tayo. Sandaan. Yeah, pwede na yan. And the boxes, can I Yeah, just you can take have them the like that? Yeah. Oh. Okay, okay, nakauwi na. Grabe, ang dami natin nakuha. Punong-puno yung sasakyan. So, puro DVDs, no? Sobrang ganda nung deal niya kasi. So, $150, nakuha natin lahat ng paninda niya, no? So, tapos mayroon pa tayo nakuha na ganito. Labas ko lang. Sobrang solid ng mga paninda niya, no? So, ayan pa, oh. Punong-puno. Punong-puno yung sasakyan. Di ba? Ganito yung mga deals na gusto natin eh. Yung mura, maliit lang ang puhunan. Tapos okay din yung kitaan, no? Ngayon, syempre, hindi naman lahat yan eh may tutubuin talaga ako na sobrang laki, no? So karamihan siguro dyan, kikita ko mga $1 or $2, no? Kasi sobrang mura niyang binenta, 50 cents lang halos yung iba, yung mga buo. Tapos nung inoferan ko siya ng malaking deal, no? Lumalabas na mga 10 cents na lang per DVD, no? So mga tansya ko dito mga 1,000, mga 800 to 1,000 na DVD, no? Ang dami, di ba? Ayos. So salansa natin isa-isa. Tapos pakita ko sa inyo, no, para lalabas ko na nasakyan para mas makakita nyo. Yeah. Yeah. Ngayon, kung napanood nyo yung unang part ng video, no, dun sa kararating lang natin. So, una kong hinanap yung mga box set, syempre. Yung mga complete series. So, gusto ko dito sa nag-garage sale na to, binundle niya lahat ng mga magaganda. So, per series. So, kunyari ito, Game of Thrones. Ayan, no. Binundle niya lahat sama-sama. Complete yan. 1 to 8. Tapos $5 lang yung isang box set na ganito, no. So ayos na ayos, di ba? So yun yung mga natin, yung mga series, yung mga alam natin na pangmalakasang pagbenta. Tapos gusto ko nga dito yung sinasabi ko. So ito kunyari Underworld. Lahat ng mga movies kompleto niya. Ayan, no. Underworld 1 to 5. Yan, hindi ako familiar sa movie na to, no. So binebenta niya $1 lang isa. So sama-sama na. So maganda to i-bundle sa eBay. So, pero kapag binenta mo kasi yan isa-isa, kunyari ito lang, itong Underworld, Rise of the Lycans, Keme-Keme na yan. Pag binenta mo yan na yan lang, baka wala kang kitain. Baka mga $1 or $2 lang. Pero pag kompleto mo yung series na ganyan, so gumaganda yung chances na maganda yung kikitain mo, no? So yun yung nagustuhan ko sa kanya. So lahat ng mga movies, so magkakasama na, no? Tapos syempre hindi ko naman na-inspect lahat ng kondisyon nito, no? So naniwala na rin tayo dun sa sabi ni Kuya na most of them are in good condition. So naniwala na rin tayo dun. So tingnan natin. So syempre part pa rin dito yung inspection, no? So
Baka may mga ma-reject din tayo dito, of course. So sa experience ko sa pamimili sa mga garage sale, hindi naman 100% maganda yung mga condition ng mga ganito, no? O ito, Oceans na movies. O, kompleto yan, no? 8, 12, 13, o 11, yan. Di ba? So mga ganito, kaya nagustuhan kong bumili sa kanya, no? So mahirap tong tsambahan sa thrift store. Lalo na hindi ko siya sasadyain hanapin sa thrift store, no? Kasi syempre, bihira yung makita mo lahat ng mga movies sa isang series, no? So sisimulan ko nang ihiwalay yung mga may presyo, no? Kasi sobrang laking trabaho nito, no? So mamaya i-explain ko, no? So naalala nyo doon sa last video, sabi ko ayoko nang kumuha ng mga DVD na wala naman akong kikitain, no? So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit ba't tayo kumuha ng mga ganito, no? So natawid na kasi natin yung third month natin, no? So meron na ako mga bagong strategy na i-implement dito sa eBay business natin, no? Para maganda yung kitaan natin, no? So part yun ng success, syempre. So syempre namumuhunan na rin tayo para lumaki-laki siya, no? So ilalabas ko muna to, no? Para makita nyo, and then balikan ko kayo. Okay, update lang, no? Ayan silang lahat. Ang dami. Oh. Yan. So ito, mga movies to, no? Mga individual na movies. So binibenta niya 10, no? For $1. 10, $1. So ito yung part na feeling ko mga filler lang, no? Sa eBay business natin. So again, mamaya i-explain ko, no? So stay tuned lang kayo sa channel, no? So ayan, mga chop suey, mga movies, no? So meron pang ibang mga series na nahiwalay dyan, no? So mamaya hiwalay din natin yun, no? So pero mostly mga single movies, no? Na walang mga kasama, which is most likely mabenta ko sa eBay ng isa-isa lang, no? Most likely, no? So mamaya inspect natin yan, tapos malalaman natin. Yan. Tapos dito naman sa trunk ko, ayan. So mga ganun din siguro karami, no? Parang hindi lang 1,000 eh. Kasi ito lang nakita ko parang mga 60 movies isang kahon. Yan, tapos mga 13 na boxes yan, no? So do the math na lang, mga 800 na movies na yan. 800 na movies. Tapos ito naman, ayan, nakahiwalay. Yan, ito, dito manggagaling yung 99.99% ng income, no? Ng kikitain dito sa deal natin na to, no? So ito karamihan, sabi ko kanina, mga movie series tsaka mga TV series, no, na complete set, no? Antindi. Antindi. So kunyari ito, ayan, so $2 lang niya binenta, oh. Ayan, no? So Little Britain, hindi ko alam to, no? Pero complete series daw to. Tapos marami pang iba, no, nakatago dyan. So puro complete series, no? So nandun yung pera sa eBay kapag nagbebenta ka ng DVD, kapag nagbebenta ka ng mga TV series, no? So yan ang magagandang kitaan. At ito naman silang lahat, no, na sinalansan ko na. So ito yung mga TV series dito sa part na to. Ayan, puro TV series yan. So hindi ko na isa-isahin, no? Maubos yung time nyo, no? So ang dami. So kung bago ka pa lang sa channel ko, no, at umabot ka dito sa point na to, maraming salamat. Kasama pa kita ngayon, no? Nanonood ka pa rin. Pero baka nagtataka ka bakit puro DVD yung kinukuha ko, no? Eh wala namang bumibili talaga yan sa Pilipinas, no? So nandito kasi ako sa Australia. So kung bago ka pa lang, and isa sa mga malalakas dito sa eBay is kapag nagbebenta ka ng mga DVDs, no? So mga original yan. Dito naman sa Australia, mostly naman is original, no? So actually tsatsambahan mo pa talaga, no, na makakita ka ng pirated. Although dito sa pile so far, meron ako nakikita na konting pirated, no, pero konti lang naman, hindi talaga sobrang dami. So kung bago ka pa lang sa channel, ang ginagawa ko is binebenta ko to sa eBay for a profit. So bumibili ako sa mga thrift store, garage sales, flea markets, and marketplace, yun. So ewan ko kung naulit ko. Okay, so yun yung ginagawa natin, no? So yun yung ginagawa ko side hustle dito sa Australia. So bakit DVD ang napili ko, no? So mostly kasi sobrang accessible niya, no? Sobrang dami yung makikita ng bebenta nito. Usually yung iba tinatapon lang, no? Yung iba di-dispatcha lang, yung iba gini-giveaway, pinapamigay. So madali makapag-create ng inventory, no, ng stock para sa business. Tapos, pag bibili mo naman siya, sobrang mura lang, no? So, kung nagne-negosyo ka, hindi mo kailangan ng sobrang malaking puhunan, no? Okay, so plan ng pag-atake.
So unahin ko siguro yung mga box set na series, yung mga complete. So inspeksyonin, hiwalay, yun agad yung mga i-list natin sa eBay, no? So walang problema doon. Tapos sunod siguro yung mga movie series, no? So sa pagsama-samahin natin, inspeksyonin, linis, konti, list, no? So yun na. So tapos next na priority natin yung mga brand new. So may mga nakita rin ako mga brand new na mga DVD dito, no? So yung iba doon siguro may presyo, yung iba wala. So malalaman natin. Tapos lastly, yung mga solo na mga movies, no? So tignan natin kung alin doon yung may presyo, no? So syempre isa-isahin natin to lahat. Isa-isahin natin, i-compare natin yung mga comps sa eBay kung magkano siya nabibenta, no? So matindi pang trabaho yung gagawin ko dito bago maging pera, no? So tulong-tulong kami dito sa bahay para mas mabilis yung trabaho, no? Okay, so yun. So mamaya lalabas ulit ako, pupunta ako sa thrift store, no? So tingnan natin kung may mabibili pa tayong iba. Hindi ko alam kung makapag-video pa ako, no? Baka sobrang humaba na tong video. Pero so far, ano sa tingin nyo? Okay ba tong haul natin na to, no? Tingin nyo ba may kikitain ako, no? Tingin ko naman meron. So over 1,000 na DVDs. Siguro ang total na binayaran ko lang dito is $150, no? So lumalabas mga 10 or 15 cents lang bawat isa, no? So yun, so lalabas muna ako, tapos mamaya update naman tayo dun sa EP business natin, tapos explain ko kung bakit ko ito kunuha, no? So dyan lang kayo. Okay. Ayoko na, lobat na yung isa kong ilaw, no? So ito yung mga pinipicture natin. Ayan, napasok na natin. Ayan. So ito, nilagay ko sa isang tab yung mga priority natin, no? So sobrang laki niyan. Ayan, no? Sobrang laki. So lahat ng mga series na kasama dun sa nabili natin kanina, no? So ang dami. Kita nyo, punong-puno na naman yung mini office ko dito, yung mini production ko dito, no? Ayan. So anyway, magbe-break muna ako, no? Kanina pa ako nagpipicture. So update lang sa eBay business natin, no? Ayan. Oh, ha? Diba? Ganda, oh. So as of today, no, June 1, ang total nakita natin 4,724, no? Ayan. 4,724. So sobra-sobra yan sa goal natin na $3,000. So kanina habang nagpipicture ako, may mga pumasok din na order, no? So ito nilabas ko na. So ready for for shipping na to, no? So ipa-package na lang. So pakita ko sa inyo. Yan, so ilang mga PlayStation games. Yan, mga nakuha. So parang mga $20 yata bawat isa niyan. Tapos nabili din tong dalawang PS4 controller. Yan, nabili ko to sa garage sale recently, no? So nabili to parang $40 or $50, hindi ko maalala, no? Pero nakuha na din yan. Tapos ito, kung naalala nyo si Alf, yan. Yung alien life form na stuffed toy. So sinabi ko dati, no, mabibenta to ng mga $100. Pero unfortunately, after kong inspeksyonin, tapos may mga dumi siya, no? Yan. Tapos wala siyang tag, no? So wala na yung tag niya na nakalagay na 1970 something siya ginawa, no? So nabenta ko lang to ngayon $50. $50 lang sa expected ko na 100, no? Pero not bad pa rin. To think na ito ay giveaway lang, no? So tatapo lang to dapat, tapos sinugod natin, no? So ngayon mabibenta na siya. Tapos itong camera, yan, itong Canonet, yan. So ito yung nabili ko sa Pilipinas, no? Saan nga ba to? Japan surplus, kung di ako nagkakamali. So ito, lilipad na siya for $100, no? So not bad. Parang bili ko lang dito 500 pesos yata or 350, hindi ko maalala. Anyway, so yun, so alis na siya. Tapos ito din, oh, yan, ito din yung pinakita ko sa inyo last week. Yan, yung mga Wii controller tsaka yung, ay may motor. yung Wii controller tsaka yung mga accessories niya, no? So nabenta na din. Yan, sobrang solid. So yan. So i-prepare na i-ship yan. So yung kapatid ko, yung itusan ko muna, pumunta muna sila sa Bunnings. Tapos kumuha sila ng mga box, no? So habang naiwan ako,
nag-video na rin ako, no? Tsaka nag-picture. Oh, di ba? Okay, so bagong buwan na, no? Bagong buwan, bagong update, no? So, ginawa ko ng practice na ihiwalay yung mga sales ko sa eBay tsaka sa marketplace, no? So, sa eBay talaga naka 4,231 pa lang ako, no? Pero sa marketplace naka 493. So, medyo dati kasi nag-rely ako sa marketplace para magbenta ng mga nakukuha ko, no? Pero since ang limitation kasi sa marketplace is sa local lang siya, local area. So medyo bumabagal yung sales natin, no? So nag-focus ako for the past 3 months, no, na magbenta sa eBay. Tapos yun, so before tayo magbakasyon, naglagay tayo ng goal na $3,000. So ngayon halos 5,000 na, no? 4,724. Tapos tanghali pa lang or hapon pa lang, no? So expect ako may iba pang mga sales na papasok dyan. Okay, so update na natin yung goals natin. So ngayon bagong buwan, no? So palitan natin. So siguro mag-set tayo ng goal for 3 months, no? So for ano ba ngayon? June 1, July, August, September. Yan, September 2024. Yan, bagong goal. So from 3,000. So napansin natin okay naman yung bentahan ni eBay, no? So hindi naman niya tayo binigo. Syempre part dyan magaganda yung nasa-source natin ng mga pangbenta, no? So niisip ko ngayon kapag mag-set ako ng goal, medyo tataasan natin. Medyo challenging naman, hindi masyadong madali, hindi rin masyadong mahirap, pero tamang ano lang para ma-improve natin yung strategy natin, no? So goal natin siguro by September 24. Ito yan, $12,000. So ito medyo naisip ko pa kagabi, ng isang araw pa kung magkano magiging bago kong goal. So naisip ko $12,000 yung pinakasaktong-sakto, no? So $12,000 in 3 months. So nakaka 5,000 na ako. So mga more than 2,000 a month yan, no? So hindi ganun kahirap, hindi ganun kadali. Pero at the same time, gusto kong perfect yung process ko dito sa eBay, no? $12,000. $12,000, no? So dati nagsimula lang tayo sa $1,000 na goal, ngayon nasa $12,000 na tayo, no? Ayos na ayos. So maganda kasi pag nagnegosyo ka, meron kang goal, no? So pag may goal ka na ganyang kataas, tanggal ang hangover mo, no? Pag lasing ka, kahit na naginom ka ng Biyernes, kinabukasan kailangan mo mag-source ng mga items, no? Tanggal ang hangover mo dyan. Tapos magigising ka niya na maaga, no? Tuturuan ka niya maging maliksi sa mga gawaing bahay, tuturuan ka niya maging efficient sa trabaho, no? So maganda yung mga goal na ganyan. Malaking bagay yan, lalo na pag meron kang business tapos nagsisimula ka pa lang, no? So $12,000. Wow, so grabe. So we'll see kung mamimit natin yan. So excited ako for the next few months na to think na makakapag-sales ako ng ganyang karami, no? $12,000. Exciting. So yun. So $12,000 by September 2024, no? Hindi ko alam kung ano pa yung pwede kong gawin, honestly. Pero nakikita ko na limitations ko so far is yung consistency ko sa paglilist, no? Yan. So everyday naglist ako. From last month, nag-start ako sa 4, no? Nung nag-start ako sa business, nagsimula ako sa 3. Tapos dinagdagan ko ng once a day, so 4. Tapos ngayon nakaka 5 na listings na ako, no? So listings, ibig sabihin yan yung mga pinopost mo sa eBay, no? So everyday naglilist ako ng 5 items for sale. So ngayon ang challenge dyan, no, since winter na dito sa Australia, honestly hindi ganun karami ang garage sales, no, tsaka mga flea markets kapag winter, no? Syempre tapos konti lang din naman yung mga nag-donate sa mga thrift stores, sa mga salvos, no? Kasi winter nga, no? So hindi ganun kaganda, honestly, yung mga nakuha natin ngayon, no, right now, no, to be honest. Tapos syempre yung ibang mga thrift store matataas yung mga price, no? So kunyari lumalabas tayo, pupunta tayo sa ibang mga suburbs, tapos tinitignan natin yung mga thrift store doon kung okay, no? So sinasama ko yung family ko, tapos nag-explore kami sa iba't ibang mga salvos tsaka Vinny's or whatever op shops, no, sa labas ng area namin. Yung iba, no, meron tayong napuntahan na suburb na sobrang mamahal na ng mga presyo, no, to the point na hindi ko na talaga babalikan yung suburb na yun. No? Wala, ganun talaga ang buhay, no? So hindi ako gumagawa ng mga excuses whatsoever, no? So ganun lang talaga yung line ng business, no? So isa yun sa mga challenges ngayon, no? So hindi lang naman ako, pati naman yung ibang mga
nakikita ko sa YouTube, yung ibang mga groups sa Facebook. So, ganun din yung complaints, no? So, matataas na talaga yung presyo sa mga op-shop. So, ang pinakamaganda talaga na nasosource ko ngayon is yung mga garage sale, no? Kasi, unang-una madaling mag-bargain, no? Tapos, most likely, palaging okay yung mga medebenta nila, no? So, mga itatapon lang dapat. So, kung napapanood nyo yung iba kong mga video, palaging okay yung mga nakuha natin sa mga garage sale, no? So, wala tayong talo dun. So, going back dun sa problema natin, no? So, nagiging challenge na siya, no? Na mag-post ng daily ng 5 items per day. Pero kahapon, or rather kanina, so, meron tayo nakuha na magandang kuha dun sa garage sale, no? So, ang ganda nung na purchase natin dun, no? So, over 1,000 na DVDs. So, I know before sinabi ko na hindi na ako kukuha ng mga ganon, mga single DVDs, mga random movies and stuff, no? Pero naisip ko, ang goal ko ngayon, dalawang bagay yung importante, no? Habang nagsisimula ka sa eBay, unang-una, kailangan maging top-rated na seller ka. Top-rated na seller. So, ibig sabihin, dapat marami kang testy. So, dapat confident yung tao na bumili sa store mo, no? Hindi ka nang i-scam, okay yung mga product mo, kung ano yung kondisyon na nilagay mo sa listing mo, dapat ganun yung na-deliver mo, no? Ayan, di pa tayo sa cellphone. Naglolo ko yung GoPro natin eh. Okay, so going back. So, kailangan okay yung rating mo sa eBay as a seller. So, kailangan mapagkakatiwalaan ka ng tao, no? So, ganun din naman eh. Pag kunyari bumibili ka online, syempre yung gusto mo, nakikita mo maraming reviews dun sa seller, maraming reviews dun sa product before ka mag-come up nung purchasing decision. So, right now, 3 months into eBay, so meron pa lang akong 30 positive na feedback, no? Out of over 100 items na nabenta ko, no? So, not bad. Hindi naman pangit yung ganun, no? Pero, pag nakikita mo kasi yung ibang mga store sa eBay, no, by the thousands yung positive feedback nila, no. By the thousands compared sa akin na 30 pa lang, no. So kung kunyari bumibili ako, tapos namimili ako ng bibilin ko, hindi lang naman yung store ko yung nagbebenta ng DVD, kunyari. So kung ako yung buyer, nakita ko yung same na product sa ibang seller na mas maraming positive rating, so most likely doon ako kukuha, di ba? Makes sense lang, di ba? So yun. So isa yun. So kailangan para maging successful ka, kailangan top-rated seller ka consistently, no? Number two, yan, kung kita sa camera. Okay, number 2 na goal natin para maging successful ka sa eBay is kailangan consistent ka na naglilist ng mga items, no? Kailangan consistent yung pag-upload mo or paglilist ng mga ibebenta mo, no? So bakit importante 'yon, no? So si eBay kasi meron siyang fina-follow na algorithm, no? Which is a way for them para malaman nila kung alin sa mga stores yung active, no? Kung ano yung mga ongoing. Kasi isipin nyo na ganito, no? Kunyari, maraming mga active stores sa eBay. Tapos, paano mo malalaman kung ikaw si eBay, kung alin ba dito yung regularly na nagpo-post? So, importante yon kasi, paano pag hindi na pala active, no? So, kawawa naman yung mga buyers, no? Yung pala, nag-quit na pala yung eBay store, yung eBay seller na yun. So, hindi na pala siya nagpo-post. So, isa yun sa mga indicators na ginagamit ng eBay. Di ko alam kung malinaw, pero I hope it makes sense, no? In that way. So, kailangan para ma-push ka ni eBay, para okay yung rating mo kay eBay, kailangan consistently ka na nagpo-post. So in my case, for the past 3 months, no, so from 3 items per day, nag-list na ako ng 5, no, for the month of May. So target ko naman sa month ng June, so dagdagan natin ng isa pa. So gawin natin 6. Hanggang eventually, ang pinakagusto ko talaga is nakapag-list ako ng at least 15 items per day, no? So, yun yung mga malakasan na. So, siguro makakapag-earn ako ng mga $10,000 every month. Pag ganun kalakas yung listing ko, no? So, ganun. So, dalawang bagay. Kailangan top-rated seller ka. Tsaka kailangan nag-work yung algorithm para sa'yo, no? So, yung algorithm, nakakatulong yun, no? Kapag nagsusearch yung mga buyers, kapag nag-determine sila kung alin yung mga active na store sa eBay, no? So, sobrang importante yun. Okay, so anong kinalaman doon sa sinabi ko kung bakit kinuha ko yung mga bulto-bulto, yung libo-libong mga DVD doon sa garage sale na yun, no? So, hindi ako nag-justify whatsoever. Pero sinabi ko kasi last time na nag-quit na ako sa ganong method, no, na paisa-isang DVD. So, it turns out,
kung kailangan ko mag-list every day, kailangan at least meron akong stock, 'di ba? Make sense. So kailangan meron stock na nalilist dun sa business ko, no. Hindi pwedeng titigil na lang ako isang araw kasi wala akong nakita sa garage sale or wala akong nakuha sa thrift store, no. So ito ang naisip ko na way, no. So meron akong 1,000 DVDs, meron akong kumbaga stock na 1,000, no. So kahit hindi maganda yung kikitain ko, well, hindi naman siya ganun kapangit na malulugi ako, no? So, at least kikita ko ng $1 or $2. Pero yun lang, yung effort lang para ilistong mga ganito, para sa $1 or $2 na profit is too much, di ba? So, kung doon ako magko-focus, kaya nagko-concentrate ako ngayon sa mga full series na DVDs, tsaka sa iba pa, like shoes, electronics, cameras, video games, consoles, mga ganun. So, nagstay away ako doon for a while. At yun, nahirapan ako, no? So, kaya one of the reasons din kaya naisip ko kung bakit nag-survive yung eBay kahit na nasa Pilipinas ako, no, na nakabakasyon ako ng 1 buwan, is may naka-ready ako na naka-schedule, no. Kasi meron, bago ako magbakasyon sa Pilipinas, meron ako nakuha na sa garage sale din, no. Pinakyaw ko din yung mga paninda niya. Tapos nilist ko yung lahat every day, in-schedule ko siya, 3 DVDs per day, buhay na buhay. So, walang palya yon kahit na nasa Pilipinas ako, no. And I think that's evidence na nag-work talaga yung algorithm with you kapag sinusunod mo yung gustong mangyari ni eBay, no? So, yun din yung nakikita ko dito sa mga bultuhan na DVD na kinuha natin kanina, no? So, kunyari worst case talaga na wala na akong ma-source na mga items na pangbenta, at least kahit papano active yung store ko, no? Active yung eBay ko, no? So kung meron man mabili dyan kahit kalahati, no, out of 1,000, no, 500 DVDs yung makuha ko, kung tansya ko doon kikita lang ako ng mga $1 or $2, $500 is not bad, di ba? So although yung effort lang para makuha ko yung $500 compared sa pagbebenta ng mga, let's say, items worth $100, no, mas matagal lang siya. So just like any traditional business kasi, no, kapag nagsisimula ka pa lang, hindi ka naman mag-expect na hikita ka agad ng 100,000, no, sa first few months mo. Siyempre, ma-establish mo muna yung reputation mo as a seller, no. So yun yung tina-target muna natin, no. So importante na nakukuha ko yung 2 bagay na tina-target ko, no, which is gusto kong maging top-rated seller, at pangalawa, gusto kong active yung eBay store ko kahit na hindi ako nakakuha or nakapag-source ng masyadong madaming items, no? So, syempre, ginagawa ko lang naman to part-time, eh, no? So, every weekend lang talaga ako nakapag-source ng maayos. So, buong araw dedicate ko kapag Saturdays para pumunta sa mga thrift stores, sa mga garage sales, no? So, dun lang talaga ako nakapag-source. And kung ang target ko is for the month of June is at least 10, sabi natin 10 listings per day, no? So kailangan ko makabili ng 300 items sa garage sale, no? On a particular weekend, let's say. So kung sa 1 buwan, 4 na Sabado yun, no? So dapat nakakuha ko ng 75, no? Correct me sa math ko, no? So 75 na items kada labas ko sa garage sale, no? So I hope it makes sense, no? So kung nag-i-eBay business ka rin, no, so tsaka nagsisimula ka rin katulad ko, hindi ko naman sasabihin na perfect yung strategy ko, pero ito kasi yung naisip ko, no. So pag mag-work after 3 months, tignan na lang natin, no. Hindi ko rin masabi, hindi pa ako expert, so naronood lang din naman ako sa mga nag-YouTube, no. Okay, so tapos na yung break time ko, no. So babalik na ako sa pagpipicture, nakapag-charge na yata yung ilaw ko, no. So anyway, yun. $12,000 by September 2024, no? End of August yan, no? End of August. So kailangan ko paritan, i-update ko na lang. Anyway, end of August 2024, dapat ang sales natin is $12,000. So yun na muna, no? Babalik na muna ako sa trabaho, pipicture muna ako, maglilist ako. Bukas balik trabaho na naman, no? So hindi na naman ako makapag-eBay for the rest of the day, no? Syempre, I try to work hard na lang, no? Para ma-meet din to, no? So, syempre, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Di ako nagreklamo whatsoever, pero ganun lang talaga siya. Tsaka, yun yung mga challenges na fini-face natin ngayon, no? So, hindi naman siya big deal, hindi naman siya showstopper, no? So, tuloy-tuloy lang.
So kung nagbebenta ka rin sa eBay katulad ko, may mga suggestions ka, no? So feel free, please mag-comment kayo, no? So malaking tulong yun sa eBay store ko. Tapos kung na-enjoy mo rin yung video natin, no? So mag-like and subscribe ka na lang kung gusto mo pa makita ng same content, no? So nagpo-post ako every week, no? Yun na talaga yung max na kaya ko at this point. One video per week. So pasensya na kung may nag-expect dyan na every few days nagpo-post ako ng video, no? Yun na lang talaga. So hindi ko kaya pagsabayin syempre yung full-time job ko, tapos nagkatrabaho pa ako, no? Tapos, syempre, may mga gawaing bahay pa, no? Nag-aaral din naman ako sa work ko. Tapos, anyway, a lot of things, no? So, yun. Di yun excuses, ha, no? So, make no mistake. Hindi ko lang talaga priority masyado si eBay, si YouTube at this point, no? So, document ko lang siya just for fun, ano? So, merong mga nanonood, merong mga nag-chat kasi sa akin na nasa na yung mga kalakal fan, yung mga kalakal series mo, kalakal stories mo, no? So, ginawa ko lang siya talagang libangan, katuwaan, no? So, pero YouTube isn't my priority right now. So hindi ako nag-expect na nakikita ko sa YouTube. Ang main na pagkakakitaan ko lang talaga is eBay, no? So yun lang. Okay, anyway. So tama na, no? Ay, okay, tama na. So puro na ako dada. Okay, see you. See you sa next video, no? So bagong goal natin, yan. So pray for me. Pray for me, no? So okay, see you. See you sa next video. Thank you kung umabot ka sa point na to, no? Okay. Bye-bye.